So ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga pre at, yun na nga 'no, pag-usapan po natin ngayon itong, Orly Gutesa, at Martin Romualdez. Kasi si Gutesa ay tinago. Naku, nasa puder pala ni Martin Romualdez? Oh, tinago daw po ni, Martin Romualdez itong, si Orly Gutesa. Bah, tindi ng kalaban, tindi ng, mga DDEDs, Si Martin Romualdez pa talaga yung magtatago sa taong ito? Sure ba kayo? Asan yung resibo nyo? Pwede bang makita? Kasi sinasabi po ng iilan dyan mga pre, nakasalanan daw po ito ni former House Speaker Martin Romualdez. Dahil nasa puder daw po ni Martin Romualdez etong si Gutesa. Na sinasabi din ng iilan na tanim. Di ba? Sabi nga ng iilan nun, si Marcoleta yung nagtanim nito, palpak na si Marcoleta dati. Sabla yung sagot. O ngayon, bakit si Martin Romualdez yung pagbibintangan nyo? Meron ba kayong resibo? May ebidensya ba kayo? Pwede po bang makita? Ha? Gusto ko po sana makita kung meron kayo. Ang gagaling nyo Ang gagaling nyo manlilang ng tao, promise. Diba? Oh. Si Atty. Claire Castro, tinanong nyo noon. Nasaan daw si Gutesa? Sabi ni Atty. Claire, malay ko, kayo yung may, nasa inyo nakadikit yan Ngayon, si former House Speaker Martin Romualdez naman, yung kanilang ginagago. Diba? Oh, akala nila, pag gumawa sila ng kwento, dinawit nila si Martin Romualdez, kumbaga maniniwala ang taong bayan sa kanila. Naku, gas-gas na yung palusot nyo. Alam nyo, mas maganda magtrabaho kayo ng maayos, hindi paninira yung ginagawa nyo. Diba? Yung ginagawa ni PBBM, First Lady, Martin Romualdez, mga tahimik lang po yan, pero nagtatrabaho ng tapat para sa ating bansa. Oh, yan po yan, hindi katulad ng iba dyan, diba? Na, ewan ko, travel lang yung alam Binansagan ng Dadora the Explorer Hindi ka na nahiya, Diyos ko po. Ito yung mga paninira nila kay Martin Romualdez. Naniniwala po ba kayo na walang alam si Sara Duterte dito? Ako'y nagtatanong lang. Paki-comment nga mga pre. Diba? Huwag po tayo magpapalinlang sa mga taong demonyo na to. Diba? Na gagawa ng paraan yung mga yan para lang pabagsakin yung kanilang kalaban. Yung ayaw nila. Yung kinabubuysitan nila. Gagawa ng paraan yan para linlangin po tayo. Oh. Kaya yung sinasabi na hawak po ni Martin Romualdez si Gutesa, wala pong katotohanan yan mga pre. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Wala naman po silang maipakitang resibo. Ebidensya, laway lang meron. Oh. Ang laway po ba? Ebidensya po ba yan? Hindi, syempre. May iba pa nga na nagsasabi, Martin Romualdez at Gutesa magkasama daw. Sa Facebook, ang dami. Diba? Magkasama daw po sila. Grabe talaga yung pagpapakalat po nila ng kasinungalingan dito sa ating bansa. Alam nyo, baka sa buong mundo nangunguna po tayo sa fake news dahil sa mga DDS na to. Oh. Diba? Dahil sa mga DDS na to, mga Duterte na to, at makabalik sa kapangyarihan, ayun, pati fake news. Sinakyan na nila. Diba? Yung kanilang kampo nagpapakalat ng fake news. Pati nga si Sara Duterte. Fake news na rin. Si Digong fake news na rin. Mga Duterte fake news na rin. Mga DDEBs. Mga DDOBs. Fake news. Yan. Oh. Imagine sabihin ng mga DDEBs na magkasama daw po si Martin Romualdez at Gutesa. Isang malaking katarantaduhan po yan. Ang gusto po ng taong bayan, ebidensya, hindi yung paninira, hindi yung fake news. Kaya mga pre, tayo po, suportahan po natin sa 2028 yung karapat dapat po na maging presidente. Kalimutan na po natin yung mga Duterte.
wala ngayon pa nga lang walang naging ambag sa pangulo. 'Di ba? Wala pong naging ambag sa pangulo. Ang iboto po natin yung taong mamahalin po yung ating bansa. Okay? Yung taong may pusong Pilipino. 'Di ba? So, eto na mga pre, no? Ngayon naman mga pre, magbigay po tayo ng reaction dito, konting reaction dito kay Bayad Bay. Okay? Panoorin po natin ang video niya mga pre, no? At bigyan po natin ng komento, no? Magbigay po tayo ng komento dito. Play po natin. Alam nyo mga kababayan, hindi ho ito biro dahil talagang makikita natin dito ang nangyayari habang palapit ng palapit ang eleksyon. Talaga nga namang matindi ng matindi, pero aside from that, makikita rin natin yung matinding pagbagsak ng gobyernong ito, lalong-lalo na sa ratings. Hindi ko sinasabing yan mga pre, pagbagsak ng gobyernong ito. Bumagsak daw po ang gobyernong ito. Sino po ba yung pilit na nagpapabagsak sa gobyernong ito? Di ba yung amo mo? Si Sara Duterte. Kumakapit sa paninira, kumakapit sa fake news, lahat nasa kanila na. At sinasakyan pa ninyo. Di ba kayo nahiya? Pilipino kayo pero ang tingin sa inyo ngayon ng taong bayan, mga traidor kayo, mga mukha kayong barya. Di ba? Di kayo nahiya. Tapos lalo nyo pang ginalingan. Nag-recruit pa kayo ng ngungo. Ano bang magiging ambag ng ngungo? Ano? Ngungo lang yan eh. Wala namang problema kung ngungo ka, pero kung fake news ka, may habang ka pa, mapanlait ka pa, ngungo ka nga talaga. Oy, baka gusto nyo pag in case lang, kahit malabong maging presidente si Sara, halimbawa lang maging presidente, gawin yung spokesperson yan. Si Ngungo. Diba, idol nyo? Diba? Bumagsak po! Pilit! Pinapabagsak ang gobyerno ng amo mo. Diba? Ng mga Duterte. Yan yung gusto ng mga Duterte na bumagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang mga Duterte, walang pakialam sa mga Pilipino. Kasi pag bumagsak po si PBBM, damay-damay po yan. Mga Pilipino, bagsak po yan. Economy natin, bagsak po yan. Kaya walang paki si Sara doon. Paki niya, importante makaupo siya sa kapangyarihan. Mapalitan niya yung Pangulo para magsimula na siyang gumante. Trabaho kasi yan ng amo mo. Diba? Alam nyo, mabaho na yung amo nyo eh. Pero pilit niyo pa rin pinapabango. Pero nangangamoy pa rin. Di namin kaya yung amoy. Yung baho ng amo mo, diba? Abot hanggang buong bansa. Kahit nga sa labas ng bansa eh, no? Ang pangit lang pakinggan, no, na iniisip ko pag naging presidente si Sara. Lutang, bobo, walang alam. Hindi ayaw makipagdebate kasi wala kang alam. Tapos nung nagpunta siya ng The Hague, nakakita siya ng tayo, kinontent pa niya, binlag nila. Vice President ka, ganyan kakababaw? Sus! Sus, Ginoo! bagsak yung ibagsak, hindi yun. Ibig ko sabihin ng pagbagsak ng tiwala ng mga Pilipino, pagbagsak ng trust rating. Ay, hindi naman bumagsak yung tiwala ng mga Pilipino kay PBBM. 'Di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Oo, pero ang DDS hindi na magbabago yan. DDS talaga yan. Pero meron pa rin ng mga DDS na natauhan. 'Di ba? Kasi nga bobo daw si Sara eh. Bakit daw sila susuporta sa bobo? Maraming natauhan. 'Di ba? Maraming sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi lang naman po sumusuporta yung may mga katulad nyo na mga vlogger kasi syempre nakikinabang kayo ngayon sa amo mo, lalo na pag yan ay naging presidente, mas lalo kayong papaldo, di ba? Aminin na natin sa hindi, wag na tayo maglukuhan dito. Yun yung realidad. Bakit po? Eh si Sara mahilig mamigay ng sobre. Di ba nga po sa kamera na pag-usapan na yan dyan? Oo, natalakay na yan dyan na si Sara Duterte namimigay, nanunuhol di umano.
Ay, hindi naman po ako gumagawa ng kwento. Eh, galing po yan sa investigasyon dyan sa camera. So, kayo mga pre, kung kayo po yung titingin dito, ano po reaction niyo sa ating topic ngayon? Ayan, comment down below para naman po ay mabasa natin yung inyong kanya-kanyang komento. Ayan. Hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. Ayan ha. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang araw, magandang gabi po sa lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga po. Ingat po lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na video at i-share po natin ang video ito.